Senator Laila De Lima plans to file a writ of amparo against President Rodrigo Duterte at the Supreme Court. Joyce Balancho will tell us why. Senator Laila De Lima is planning to appeal to the Supreme Court through a writ of amparo to bar President Rodrigo Duterte and his camp from threatening her. The writ of amparo, De Lima says, is an extraordinary remedy available for people under threat and who needs protection. This came after the president's pronouncements yesterday, disclaiming that he did not order the Philippine National Police to kill her. Why all of a sudden babanggitin ako tungkol sa patayan? Kahit sinabi niyang magtanong ka ng isang pulis dito kung may sinabi ako na patayin mo yang si De Lima o patayin mo yang si ano. So is that a subconscious slip, a sort of a Freudian slip? While Duterte did not directly threaten her, De Lima says she feels disturbed over the president's statements and considers it as a veiled threat. And I'm making him responsible. If something happens to me, he is the one responsible, directly or indirectly. The latest senator even showed to the media earlier how she is being harassed by unidentified people after her contact details were disclosed in one hearing in the House of Representatives. Alam mo yung mga number na yan, mga ano yan, mga trolls yan. Yung mga haters, mga death threats and then callers. It's almost non-stop maski sa gabi. May konting break lang, 30 minutes, and then meron na naman mga unidentified numbers. That's how they have been harassing me. De Lima is also urging the president from refraining from threatening drug suspects, saying he should focus on evidence to prove their involvement in illegal drug operations in the country. This after the president yesterday ordered the mayors in his narco list to resign if they don't want to be killed. Well, ganun kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo dyan, mayor. Pag nandyan yung pangalan mo, may problema. Talagang papatayin kita. File those cases against the mayors. Give them opportunity to be heard. And then pass judgment on these mayors by the proper authorities. And I'm referring to the courts of law. No need for verbal threats, ma'am. No need for verbal threats. Muli raw maghahain si Senadora Laila De Lima ng petisyon sa Korte Suprema para sa kanyang proteksyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala kasi siyang kung may mangyayari sa kanya ay responsable rito ang Pangulo. Balita hatid ni Jam Sisante. Magtanong ka na isang pulis dito kung may sinabi ako na patayin mo yan si De Lima o patayin mo yan si ano. Never order. Ang pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kampanya niya sa droga at sa mga nanlalabang suspect sa mga drug operation, lubos daw na kinababahala ni Senador Laila De Lima. I take it as a veiled threat. Why all of a sudden babanggitin ako tungkol sa patayan? Wala naman nagtanong sa kanya. So it was an unintentional ano na naman sa utak niya. So since it's some kind of a slip, kaya kung may mangyayari raw sa senadora, if something happens to me, he is the one responsible, directly or indirectly. Dahil ginagawa nila akong ano paulit-ulit nila akong dinidemonize. Maaring hindi mismo sa grupo nila, but sa iba. Yung mga fanatics, yung mga grupong mga out to try to destabilize the government, to embarrass the president. balak daw ni Senadora Laila De Lima na maghain ng petisyon para sa writ of amparo sa susunod na linggo upang protektahan ang kanyang sarili. Pag nagkataon, ito na ang ikalawang petisyon ng Senadora sa Korte Suprema laban mismo sa Pangulo. Sa petisyong ito, bukod kay Pangulong Duterte, papapanagaton din daw niya sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Solicitor General Jose Cadida na minsan tinawag siyang Public Enemy No. 1. Ang writ of amparo ay proteksyon sa karapatang mabuhay at seguridad laban sa banta ng isang government official o empleyado o isang pribadong individual. Una na naghain si De Lima ng petition for writ of habeas data sa Korte Suprema na humihiling na utusan ng Korte ang gobyerno na tigilan na pangongolekta ng personal na impormasyon laban sa kanya.
Sa korte na lang daw sasagutin ni Aguirre ang balak na ihain na petition for writ of amparo ni De Lima. Sabi pa ni Aguirre, karapatan ni De Lima na maghain ng petisyon. Pero ngayon pa lang, sinasabi na niyang walang basihan ito. Ang hamon din ni De Lima sa gobyerno, hulihin ang totoong mga drug lord. Tulad daw ni Peter Lim na idinawit na ng ilang beses bilang big-time drug lord na nagpakita pa kay Pangulong Duterte sa Malacanang at ang umaming drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa na nasa Witness Protection Program na. Yung mga tunay na mga drug lords, drug traffickers, big time, ay off the hook. Ako lang ang tinitira nila. Tiniyak ng Secretary Aguirre na walang sasantuhin ng Duterte government basta tungkol sa illegal na droga. Aalamin daw niya sa NBI ang update sa investigasyon tungkol kay Peter Lim. Hindi naman, actually, si Peter Lim naman he is not ang tawag dito, is a sacred cow Itinuro naman ni Senator Laila De Lima si Pangulong Duterte na siya umanong mananagot sakaling may mangyari sa kanyang masama. Tila binantaan daw kasi siya ng Pangulo nang mabanggit ang kanyang pangalan habang binabalaan ng mga politikong sangkot sa droga. Umaksyon si Mayan Los Baños. Magtanong ka ng isang pulis dito kung may sinabi ako na patayin mo yan si De Lima. O patayin mo yung sino. Never order. Sinabi ko lang. Remember that I declared war. I did not declare any just police punitive action. Ito ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Duterte kahapon kung saan binalaan niya ang mga mayor na kasama sa narcolist na magbitiw na. Kung hindi, papatayin daw sila. Si Senadora Laila De Lima, siniseryoso raw ang pagkakasama ng kanyang pangalan sa speech. I take it as a veiled threat. Why all of a sudden babanggitin ako tungkol sa patayan? So is that a subconscious slip, a sort of a Freudian slip? Alam ko naman yan, I'm always top of his mind. Gate pa ng Senadora, hindi man direkta sa talumpati ay tila binanatan pa rin siya. You just have to read between the lines. The idea that I'm part of the threat or being threatened is there, is very much in existence. The intention is there. Kaya kung may mangyari raw sa kanyang masama, itinuro na agad ng Senadora ang Pangulo bilang mastermind. Note my word. If something happens to me, he is the one responsible. Directly or indirectly. Dahil ginagawa nila akong paulit-ulit nila akong dinidemonize. Posible rin niyang idulog ang issue kay Senate President Coco Pimentel na dati raw nag-alok ng dagdag na security para sa kanya. Kasabay nito, pumalag ang Senadora sa patuloy na pagtawag daw sa kanya na drug queen at public enemy number 1 ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iran pa raw sa kampo ni Duterte. Paulit-ulit nila yan sinasabi. Beginning with the President and kina Aguirre, kina Kalida, na I'm the leading narco-politician and the public enemy number 1 makes me already a fair game for sinister. Yung mga grupong mga out to try to destabilize the government, to embarrass the president. Kasi syempre kung may mangyari sa akin, sino number 1 suspect, di ba siya? Sa susunod na linggo, plano ng Senadora na maghain ng writ of amparo sa Korte Suprema para maprotektahan ang sarili sa anumang banta sa kanyang buhay. Ang Malacanang naman, tumanggi munang magbigay ng komento. Why all of a sudden babanggitin ako tungkol sa patayan? Kahit sinabi niyang magtanong ka ng isang pulis dito kung may sinabi ako na patayin mo yang si De Lima o patayin mo yang si ano. So is that a subconscious slip, a sort of a Freudian slip? While Duterte did not directly threaten her, De Lima says she feels disturbed over the president's statements and considers it as a veiled threat. And I'm making him responsible. If something happens to me, he is the one responsible, directly or indirectly. The latest senator even showed to the media earlier how she is being harassed by unidentified people after her contact details were disclosed in one hearing in the House of Representatives. Alam mo yung mga number na yan, mga trolls yan. Yung mga haters, mga death threats, and then callers. It's almost non-stop maski sa gabi. May konting break lang, 30 minutes.
And then meron na naman mga unidentified numbers. That's how they have been harassing me. De Lima is also urging the president from refraining from threatening drug suspects, saying he should focus on evidence to prove their involvement in illegal drug operations in the country. This after the president yesterday ordered the mayors in his narco list to resign if they don't want to be killed. Ayun, ganun kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo dyan, Mayor. Pag nandyan yung pangalan mo, may problema. Talagang papatayin kita. File those cases against the mayors. Give them opportunity to be heard. And then pass judgment on these mayors by the proper authorities. And I'm referring to the courts of law. No need for verbal threats. No need for verbal threats.